Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Ang sementeryo ay ang huling hantungan o libingan ng mga yumao nating mahal sa buhay. Pero sa ating kwento ngayong gabi, naging libingan daw ito ng mga itim na kahilingan. Ano nga ba ang mga itim na kahilingan? Magandang gabi, ako si Lady Gracia. Alamin natin ang kwento ng itim na sementeryo dito sa Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Si Juancho, isang sepulturero sa isang liblib na sementeryo na kulay itim. Itim na sementeryo ang tawag doon dahil halos mangitim na raw ang mga nitso dahil sa sobrang dumi. Wala na kasing dumadalaw doon. At bukod pa doon, tinawag din itong itim na sementeryo dahil nababalot daw ito ng itim na mahika. Iyon nga ang dahilan ni Juancho kung bakit siya lumipat sa sementeryong iyon para maging isang sepulturero. Nabalitaan kasi niya na kapag nahanap mo ang nakatagong itim na mausoleum na merong itim na altar, pwede ka raw humiling ng masama. Hindi magagandang bagay lang daw ang pwedeng matupad kapag humiling ka doon. Sakto sa balak na hilingin ni Juancho. Mahirap daw hanapin ang itim na mausoleum at posibleng iligaw ka pa raw ng mga nilalang na nagbabantay doon. Kaya nga inabot si Juancho ng 1 linggo bago niya natagpuan ang itim na mausoleum. Kinilabutan siya nang makapasok siya roon. Paano ba naman kasi? Masangsang ang amoy. Parang amoy ng natuyong dugo. May mesa rin sa harapan na kulay itim. Iyon ang altar. Nakapatong doon ang mga natunaw na kandilang itim. Sa pagkakaalam niya, alay ang mga kandilang iyon ng mga taong natupad ang mga masasamang kahilingan. Marami ring bungo ng tao sa palibot ng mausoleum. Ayon sa sabi-sabi, alay din daw ang mga bungo na iyon. At ang pinakanapansin ni Juancho sa lahat ay ang mga papel na nakakalat sa sahig. Nakasulat sa mga papel na iyon ang mga masasamang kahilingan ng mga taong pumasok na sa itim na mausoleum. Merong humiling na sana ay malugi ang negosyo ng best friend nila. Meron ding humiling na sana maaksidente ang biyanan nila. Meron pang humiling na sana mamatay na ang asawa nila. Lahat ng kahilingan, puro kasamaan. Tama ang lugar na pinuntahan ni Juancho. Kinuha na niya ang ballpen at papel sa kanyang bulsa. Sinulat na niya ang matagal na niyang gustong hilingin. Ang magkahiwalay ang babaeng pangarap niya na si Pia at ang asawa nito. Dinasalan pa ni Juancho ang papel bago iyon iwan sa sahig. Pagkatapos ay yumuko siya sa itim na altar, kasabay ng pangako na mag-aalay siya ng itim na kandila at bungo ng tao kapag natupad ang kanyang masamang hiling. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Juancho kay Pia. Sinabi nitong
hiwalay na sila ng asawa niya. Ngumiti si Juancho. Natupad agad ang hiling niya. Lumabas siya ng sementeryo para bumili ng bulaklak na panligaw niya kay Pia. At itim na kandila para alay niya sa itim na altar. Liham ng gabi. Nanligaw na nga si Juancho kay Pia. Kaya lang, laging hinaharang iyon ng dating asawa nito. Nahirapan tuloy si Juancho na makadiskarte. Kaya naman, muli niyang hinanap ang itim na mausoleum para humiling ulit ng masama. 3 araw ang hinintay ni Juancho bago nagpakita ang itim na mausoleum sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Inilabas niya ang ballpen at papel. Sinulat niya sa papel ang kahilingan na sana ay mamatay na ang asawa ni Pia para hindi na ito makasagabal pa sa panliligaw niya. Tulad ng dati, iniwan muli ni Juancho ang papel sa sahig. Muli siyang yumuko sa itim na altar at nangakong mag-aalay ng itim na kandila kapag nagkatotoo ang kanyang hiling. Nagdagdag pa siya ng pangako sa itim na altar. Kapag natupad ng mabilis ang masama niyang hiling, iaalay daw niya roon ang bungo ng asawa ni Pia. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng itim na mausoleum at bumili ng itim na kandila. Ganun siya kakampante na matutupad ang kanyang masamang kahilingan. At totoo nga. Isang gabi lang ang lumipas, muling tumawag si Pia kay Juancho para sabihing patay na ang asawa nito. Napakasaya ni Juancho. Inalok din ni Juancho si Pia na ilibing na lang sa itim na sementeryo ang labi ng asawa niya. Niloko niya si Pia at sinabing mas mapapabilis daw ang pag-akyat sa langit ng yumao nitong asawa kapag doon inilibing. Naniwala si Pia. Doon na nga sa itim na sementeryo inilibing ang yumao niyang asawa. Ilang gabi lang ang pinalipas ni Juancho pagkatapos ng libing bago niya hinukay ang pinaglibingan sa yumaong asawa ni Pia. Wala siyang sinayang na oras. Pinugutan niya ng ulo ang bangkay ng asawa ni Pia at saka inilagay sa sako ang ulo nito. Hinanap niya ang itim na mausoleum. Mabilis namang nagpakita iyon sa kanya. Siguro, sabik na rin sa alay ni Juancho. Pumasok si Juancho sa loob ng mausoleum at saka inilabas ang ulo ng asawa ni Pia mula sa sako. Ipinatong niya iyon sa itim na altar at saka siya nagsindi ng itim na kandila. Nagpasalamat si Juancho sa pagtupad sa kanyang kahilingan at ang bungo at ang kandila ang kanyang alay. Masaya at kontento na siya. Kaya lumabas na ito ng itim na mausoleum at saka tumawag si Juancho kay Pia. Gusto niyang ayain si Pia na lumabas para mag-date. Pero tumanggi si Pia. Nalaman ni Juancho na ayaw ng anak ni Pia sa kanya. Hinahadlangan nito ang panliligaw ni Juancho sa nanay niyang si Pia. Nagalit si Juancho. Pero hindi niya iyon ipinaalam kay Pia.
Tinapos na nito ang pag-uusap nila ni Pia at saka nilingon ni Juancho ang itim na mausoleum. Napangiti siya. Mabuti na lang at hindi pa nawawala ang itim na mausoleum. Dahil meron na naman siyang bagong hihilingin. Pumasok siyang muli sa loob at saka inilabas ang kanyang ballpen at ang papel. Liham ng gabi. Hiniling ni Juancho na mamatay ang anak ni Pia para hindi na ito humadlang sa kanilang dalawa. Nangako siyang iyon na ang pinakahuling hiling niya sa itim na mausoleum. Pagkatapos ay iniwan na niya sa sahig ang papel na pinagsulatan niya ng kanyang masamang kahilingan. Lalabas na sana siya ng mausoleum nang biglang humangin ng malakas. Dahilan para biglang magsara ang pinto. Sinubukan buksan iyon ni Juancho, pero hindi niya nagawa. Kinabahan na siya nung mas tumapang pa yung amoy ng dugo sa loob ng mausoleum. May mga naririnig din siyang matitinis na tawanan na hindi niya alam kung saan nanggagaling. At paglingon niya, may nakita siyang malaking anino na nakaupo sa itim na altar. Halos hindi na makahinga si Juancho sa takot. Lalo na nung unti-unting lumapit ang anino sa kanya. Tumatawa ang anino. Parang iniinsulto si Juancho. Pagkatapos ay bigla na lang itong tumagos sa katawan ni Juancho. Makalipas ang ilang sandali, napahiga na lang sa sahig ang katawan ni Juancho. Nawala na ang malakas na hangin. Nabawasan na ang amoy ng dugo. Wala na ang mga matitinis na tawa. Wala na ang anino. Wala na ring buhay si Juancho. Doon pa lang nagbukas ang pinto ng itim na mausoleum. Kinabukasan, may isang babaeng pumasok sa itim na mausoleum. May hawak itong papel, ballpen, at itim na kandila. Hihiling din ito ng masama. Agad nitong nakita ang bangkay ni Juancho sa sahig ng mausoleum. Pero hindi natakot ang babae. Napailing ito at saka lumuhod para tignang mabuti ang bangkay ni Juancho. Kinausap niya ang bangkay. Wala siguro nagsabi sa'yo, no? Na 2 beses lamang pwedeng humiling ng masama dito sa itim na mausoleum. Hindi mo rin siguro alam na kapag umabot ka na sa 3, sa'yo na mangyayari ang masamang hiling mo. Natatawang sabi ng babae, sabay tapik sa noo ni Juancho. At saka
tumayo na ito para isulat na sa baong papel ang masama niyang hiling. Sinindihin din niya ang itim na kandila at ipinatong sa altar. Pagkatapos nun ay yumuko ito sa itim na altar para magpasalamat at magbigay respeto. Bago lumabas ang babae, muli nitong nilapitan ang bangkay ni Juancho sa sahig at saka muling kinausap. Alam mo ba ang kwento tungkol sa mga bungo ng tao dito sa mausoleum? Hindi sila alay tulad ng akala ng iba. Sila ang mga taong naging gahaman sa mga masasamang hiling, kaya pinarusahan sila ng itim na mausoleum para hindi na sila makaulit. Ngumisi ang babae pagkatapos nun. At saka dahan-dahan itong lumabas ng itim na mausoleum. Bitbit ang pag-asang matutupad ang kanyang masamang hiling. Liham ng gabi. Liham ng gabi.